2024 na, ano-ano ang kompletong benefits at privileges para sa mga Filipino senior citizen ngayong 2024. Yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na andito sa aking channel ay maaari niyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong mapanood ang video na ito. And maaari kayong maging miyembro dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. So pag-uusapan natin ngayon ang mga benepisyo at mga privileges para sa ating mga Filipino senior citizen dito sa Pilipinas ngayong 2024. Para sa buong detalye ay ating pakinggan ang kabuuang interview mula sa NCSC Chairman Attorney Quijano. Simulan ko nga po sa discounts kasi ito yung talagang nagagamit, madalas po magamit ng mga senior citizens po natin. Ano ang mga sako po nito, gaano po kalaki at paano po ang computation? Well, okay. The senior citizens are entitled to 20% discount. But if the business has, the activity is VATable, nagbabayad siya ng VAT, may dagdag na discount, yung VAT exempt, yung transaction. 12%. Yung 12%. So if VATable tapos may 20% discount, 12 plus 20 is 28.6 something. 20. Okay. It's not 32. It's not 32. Okay. Akala ko po, kunwari, 1,000 pesos less 20%. So, minus 200 po yun, diba? 800 pesos. And then from 800 pesos, tatanggalin yung 12%. Unahin po yung 12. Pala. Unahin yung 12. 1,000 less 12. Tapos, doon sa naiiwan, yun pa yung application ng 20%. Tatanggalan ng 20%. It's the other way around. Malaki din po yun lalo na sa mga gamot. Diyan, number 1, nagagamit talaga ng mga OFWs, ng senior citizens po natin. Ito pong discount po ninyo. Okay, maliban po sa medicines at drugs, saan pa po nila pwedeng i-apply yung kanilang senior citizen discount? Actually, sa lahat. On practically a lot of things. Number 1, pag sumakay na ka ng sasakyan, or taxi, or Grab, entitled ka sa 20% discount. 20% hotel, Yes. hospital, or even this is gory, but if you reach your end, yung halamay, may 20% discount din yun. So there's so much that the senior citizens benefit out of the discounts. Siyempre may 5% po yung sa groceries at saka yung sa kuryente. Yung 5% is discount on Paano price. po yun kino-compute? Kung kunwari po ay isang pamilya, alam nyo naman po tayo dito sa Pilipinas, kahit may asawa na yung anak, nandun pa rin po, minsan kasama pa ng magulang, senior na po yon. Like me, I live with my mom, she's a senior. Paano po ang discount po nun, kino-compute? But yung kuryente po, nakapangalan po kasi sa akin Ayan na nga kailangan. Dapat nakapangalan kay ma'am. Yes, oo. Well, Ang hirap naman kaya maglipat ng pangalan, may extra bayad. Sino ba may-ari talaga ng bahay? Kasi kung... Siya po. Ganun ba? Totoo. So, yan na, kung ang totoong may-ari, siya talagang nakaregister sa electric company and sa water. 5% din yung sa water
Hindi namin nakita yun ng mom ko nung nagsisimula siya, hindi pa siya nagre-retire, hindi pa siya nag-senior citizen. Pangalan mo na sa'yo lahat, pangalan mo na sa'yo lahat. So ako naman, okay, pangalan ko. Ay, hindi na pala natin pwede gamitin, mom, yung iyong senior citizen na Yeah. discount. Pero sayang din po yun, I'm not sure kung alam po ng karamihan yan, even pala sa electric bill. Limited, like sa grocery, 1,300 for a every month, purchase. per no? month. Oh. Opo. Tapos pag kuryente or tubig, pag lumalagpas po 100 kilowatts for kuryente, Ah. 30 cubic for tubig. So kung ang kinukonsumo nyo po ay 200 kilowatts, ay dun sa 100 lang magde-discount ng 5%. That Ganun is po a ba yun? legal question. Kasi may mga ibang electric utilities na nagsasabing, lampas ka na, kaya wala ka ng discount. Aha. So, since there is supposed to be a review every 2 years nitong mga benefits ng seniors, we are actually putting this into the review. Kasi may mga commercial price differentiation naman yung mga electric companies di ba? The first several cubic or the first several kilowatt hours dapat mababa, tapos tataas yung presyo the more you consume. Yan yung graduation ng babayaran. So we will hope to call all the service utilities and find out how they would be able to implement this, kasi may lusot silang sinasabi ngayon lumampas ka ng 100 kaya wala ka ng discount. Pati po sa sa telepono, yung mga load po ba nila, dapat may discount po Alam sila mo, doon? hindi yan ang nabanggit ng batas. Oo. Hindi nabanggit ng batas. Kaya, Wala, sorry po. Well, but then again, Pwede that pang is something habulin, to look. depende. Opo. That is something to look Pag-aamyandahan into. ng mga mambabatas po natin, Opo. baka pwede rin pong isali po yun. Opo. Ayun, okay. But for now, wala po mga kapatid. Okay, puntahan po, mag-focus lamang po ako dun sa health services. Kasi dito talaga nila mas nagagamit na ma-maximize po yung kanilang benefits na nakukuha nila sa yung 20% discount sa kanilang mga gamot. Ano po? Ang doctor's fee po ba? Pati, Dapat may doctor's 20, fee. pag po kayo magpapakonsulta, dapat may 20% pong Opo. ina-apply sa inyo. Opo. When you go to your dentist, Opo. dapat po may 20% pong ina-apply din po sa inyo. Pag po kayo'y na-ospital, ayan po, dapat. Pero, meron po bang free health services po para sa mga senior citizen? Cheryl, kagagaling ko lang sa PhilHealth ngayon And I'd like to bring the good news. The senior citizens ay binigyan ng 43 billion worth of budget ng ating pamahalaan. 43B for several million senior citizens. So from now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Okay. So, can you imagine the benefit, Ma'am Cheryl? Marami po sa ating senior citizens na hindi nagpapa-examine, Yes. natatakot ng ineksyon, natatakot na wala silang Bakuna. pera, Opo. napapanahon na po na ang lahat na seniors malalaman na nila ang katayuan ng pangangatawan nila, yung health condition nila. Dahil kung alam natin yung health condition natin, then we would know how to prevent, Yes. and we would even be able to detect earlier kung may sakit tayo. Opo. And when that happens, the health system will improve its delivery dahil pagkaalam natin yung kondisyon ng mga senior citizens, alam din natin ano ang nutrition, ano ang ipapakain sa senior citizens, or ano ang kakainin. Pangalawa, ano yung exercise, galing magsimba, magsumba, at magsaya. So all these things, gagawin natin just so lahat na seniors ma-address yung issue ng primary health care. Of course, may importanteng bagay, yung maintenance medicine po, Ma'am Yeah. Cheryl. Kailangan ng mga senior citizens. May budget po si DOH, yung mga provinces and cities and municipalities, may mga budget for maintenance medicine. If we have a 100% database
for the senior citizens at ipaalam natin sa mga cities at provinces and municipalities. Ito po ang pangangailangan ng senior citizens for maintenance of high blood, etc. Then we would be able to address earlier yung issue. Our country will be healthier. We will have a better quality of life. That's good to know. Yung pong regular annual medical check-up na sabi po ay shoulder na nga po ng PhilHealth, ito po ba ay pwede na po anytime now or eventually or nasa planning stage pa lamang po? No, naka-release na po ng budget ng DBM. Okay. Nasa PhilHealth na po ang budget. So we are working with PhilHealth kasi as I move around, umiikot din kasi ako eh. So I also tell the senior citizens, please avail of the annual regular medical checkup. Nang sa ganon, hindi lang ang physical health, mental health, dental, optical, hearing, etong lahat importante sa isang senior citizen. Where can they avail it po? Local ay mga government hospitals lamang po ba ito available? Pwede po ba sa mga private clinics or hospitals? The assumption is all the seniors must be registered with PhilHealth. Kasi kung hindi ka registered, di magre-register ka pa. It can take time. So, we are asking all the seniors, hinihikayat natin na the seniors na mag-register po sa PhilHealth. Online registration tayo ngayon, Ma'am Cheryl. Dahil wala tayong data. How can we even decide on the data kung wala tayong data? So, we are asking all the seniors, please submit your data form online. Hindi po kailangan ng papel. Okay. And then together with that, may available din po sa PhilHealth na form na isasubmit sa kanila. So, with that, ang next is dapat doon tayo magpapa-examine sa healthcare provider na accredited ng PhilHealth. So, ang healthcare provider ay magbibigay ng service, babayaran sila ni PhilHealth ng certain amount na considered as the complete set of health examination. Oh, okay. Naku, napakaganda po nun ha. Napakalaking bagay po niyan para sa ating mga senior citizens. Yes po, if you reach the 100% lahat na seniors, alam na natin yung health profile, easily wala na pong medicine na itinatapon dahil hindi nagamit, nag-expire. And again, dapat po sana, ideally, yung local government po can provide free for yung pong mga maintenance nila for mataas na kolesterol, blood pressure, paano pa po ba? Ito pong mga gamot na ito, ay they should be able to avail it for free? Well, from the first stage of malalaman mo yung sakit mo, kasi hindi naman magandang magbibigay ka ng libreng gamot hindi mo alam kung ano ang Dapat may reseta. pangangailangan. So, kaya dapat may examination bago may reseta. So, a health profile and then yung DOH po at saka yung mga provincial and city and municipal health offices, meron pong mga medicine to be given. Kaya it becomes more systematic dahil they will already have a database. Pagka wala kasing database, the tendency is you'll be misled into sino-sino lang binibigyan, di ba? Opo. So sabi nyo po, maliban dun sa, kasi baka meron po yung mga nakikinig po ngayon na senior citizens na may senior citizen ID na po sila. Opo. They still need to register? Is that what you're encouraging them na sa National Commission of Senior Citizens? Yes, ma'am. The reason is, number one, the data with the municipalities do not contain the fields that we want to have. The fields are, number one, yung personal. The two is yung children. The third is skill sets. Ano yung mamahagi natin sa next generation. Fourth, yung economic condition. And fifth, yung health condition. Pagka alam natin ito, then we'll be able to advocate. And this is why we're saying dapat the governance must be data-driven. Saan po, paano po sila makakapagparehistro online? Okay. The link is www.ncsc.gov.ph www.ncsc.gov.ph. But right now, ang namamahagi ang DSWD. Ang unang subsidy is yung 500 a month
Yun yung tinatawag na social pension na pinamimigay sa indigent senior citizens. Indigent po. Kailangan, nasa listahan po kayo ng DSWD. Opo. Required po ba ang senior citizen na magbayad pa rin po ng buwis? Under the law, yung senior citizens na kumikita ng minimum wage hindi dapat Yes. magbayad ng buwis. Puntahan din naman natin yung 100 years old. Centenarian po ang isang senior citizen. Magkano po na ang matatanggap niya ngayon? 100,000, tama po ba? 100,000 na manggagaling sa national, but there are local governments na nagbibigay din ng 100,000, sometimes less. But can you imagine? That's a premium that everyone is encouraged to stay alive until 100 or even more. So ayun po ang kompletong benepisyo at mga privileges na maaari pong i-avail ng ating mga Filipino senior citizen dito sa Pilipinas ngayong 2024. Kaya inanyayahan po natin ang ating mga senior citizen na i-avail po ito, no? Dahil para po ito sa inyo mga ka-vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay maaari niyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba at i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ring i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan ay maaari nyong i-commento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing tunay kang kaibigan. Please, pautang naman dyan. Bye-bye!